Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 19, tuig 2024. Kami mo'y makig-uban kaninyo hangtod karon sa alas 9 sa buntag. Sangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Ako si Attorney John Destacamento. Og karon partner, atong sugdan ang atong tulumanon sa pagtan-aw sa mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Fuel allocation suspended, anomaly in Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Super Balita, Papa na musil, naghikog sab. Sa The Freeman, City stops fuel subsidy. Sa Pamantalaang Banat News, Papa mipusil sa anak, naghikog, human nagkuhag barangay protection order ang iyang asawa ug anak. Sa Philippine Daily Inquirer, 8 Philippine Navy men injured, one had finger cut off. Sa The Philippine Star, China boards Philippine resupply boat, Navy men hurt. Sa Manila Bulletin, foreign invoice wrap disruptions at West Philippine Sea. Ug sa Tempo, I want to leave a legacy. Santiago vows to bring back NBI's prestige and glory. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan. So samtang wala pa man ang atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan, ato sang palabyon ang pipila ka pahinumdom. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For
You are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon atong sutaon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, fuel allocation alang sa tanang mga sakyanan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo gawas sa ambulansya, gipa-suspenso una ni Acting Mayor Raymond Garcia. Nakadawat og reklamo si Garcia nga dunay mga kawani nga mogamit sa sakyanan sa syudad sa personal nga katuyuan. Ang kasayuran ihatod ni Shiriza May Uy. Gipa-suspenso ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang fuel allocation sa tanan nga government vehicle gawas lang sa mga emergency vehicle. Kinuman nga nakadawat og sumbong ang buhatan ni Consel Pastor John Alcover gikan sa mga kanikawani sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga dunay mga kawani sa mga buhatan ang mogamit sa fuel allocation sa personal nilang sakyanan. Hinungdan nga mimando daw si Garcia nga temporaryong ipahunong ang paghatag og fuel allocation sa tanan nga mga sakyanan. I have already ordered the suspension of fuel allocation sa tanan government vehicles except emergency vehicles. Sa mga walay labot sa suspension sa fuel allocation, mao ang fire trucks, ambulance, police cars o garbage trucks. Pasabot man niya nga kung adunay mga buhatan nga nanghinahanglan og gasolina, apan dili kini gikonsiderar nga emergency vehicle, kinahanglan nga mosulat pa kini og explanation letter ngadto sa buhatan ni acting mayor. Of course, pareha sa kanang exemption sa biometrics, they will always have to write us a letter of explanation to defend kung ngano kinahanglan hatagan gyud sila og fuel allocation. Ang maong suspension sa fuel allocation hangtod mahuman ang investigasyon nga ipatuman na unya sa Human Resource ug Legal Department ug pasakaan gyud og kaso ang mapamatud-an nga nangawat o nigamit sa gasolina. Shiri Zamay-Uy, CCTN News. Samtang pagkanta sa Bagong Pilipinas Hymn ipatuman sa syudad sa Mandaue sugod karong sunod simana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang muluwat og memorandum si Mandaue City Mayor Jonas Cortez kalabot sa recital sa Bagong Pilipinas Hymn ug pledge human sa flag raising ceremonies alang sa tanang empleyado sa dakbayan. Si Cortez niingon nga subay kini sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mandatory recitation sa Bagong Pilipinas Hymn ug pledge. Matod sa mayor nga ipatuman sa dakbayan ang pagkanta og recital sugod sunod simana. Si Cortez niingon nga gawa sa sinimanang flag raising ceremony ang Bagong Pilipinas Hymn ipatukar usab atol sa mga kalihukan sa Mandaue City. Yes, ako nang gikuan si Attorney Jamal nagpaabot ta sa kuan, so ato nang yung ikuan hopefully by next week. Ang Memorandum Circular number 52 nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin alang sa presidente ni adtong Martes nagkanayon nga tumong sa himo og pledge aron sa dugang nga pagsilsil sa mga prinsipyo sa Bagong Pilipinas governance ug leadership branding ngadto sa mga Pilipino. Ang direktiba naglangkob sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno, government-owned or controlled corporations ug educational institutions, lagi pa ang state universities ug colleges. Giawhag usab ang mga local government units sa pag-integrate sa pagkanta sa himo og pledge. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, 1.7 billion pesos ang natalang danyo sa epekto sa El Nino phenomenon sa Central Visayas. Hinungdan nga gisiguro sa Department of Agriculture 7 nga pinasubay sa siyensa ang paghatag og abag sa mga apektadong mag-uuma. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Gitaho sa Department of Agriculture 7 nga mukabat sa 1.764 billion pesos ang natalang danyo sa Central Visayas human natagamtaman na ang epekto sa El Nino phenomenon. Karong nakalingkawas na ang nasod sa Huaw, gipaubos na sa evaluation ang mga apektadong kaumahan sa rehiyon. Mato di DA7 OIC Director Engineer Cirilio Namuk nga pinaagi niini dili masayang ang giandam nilang pinundo nga mga liso, abono ug uban pa. Gipatuman ang paghatag sa maong ayuda pinagi sa siyentipiko nga approach. Kinahanglan matanom na ang mga hinatag nga liso sa higayong anana sa mayong kahimtang ang yuta ilabi na ning panahon na sa ting-uwan. So kung panulitan init, dili pagitan siya kayo maayo itanong og balik. So ato sang paabuton nga murag magkuwan-uwan na. But for day, natay mga buffer nga ready daan para nga sa panahon nga ready na nga atong mga farmer nga motanom, ato dai ihatag atong mga bilhi ug mga seedlings nila. Kabahin lang ang maong gihatag nga hinabang sa 2.7 billion pesos nga annual budget sa ahensya diin ang bahin niini gigamit sa El Nino phenomenon. Sa kasamtangan, wapay giandam nga cash assistance ang ahensya alang sa mga apektadong mag-uuma. Kung kinahanglanon man, mupagawas ang uluhang buhatan sa DA ug special fund para maapod. Nakabakay na nato kung doon ay kalamiting nga huabot sa ato ang rehiyon. But sa paghatag, kinahanglan nga timely ang ato ang paghatag ani nga mga intervention ngadto nila. Maong gisiguro sa ahensya nga human nakalingkawas ang nasod sa El Nino, makabawi-bawi na ang mga mag-uuma, ilabi na nga ni mahal ang mga agri-products karon. Diin usa sa mga hinungdan mao ang epekto sa El Nino phenomenon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, giingong illegal drug racing diha sa North Reclamation Area hugot nga gibantayan sa Traffic Agency sa Mandaue. Mga detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Matagabi ang pagbantay o pagmonitor karon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team sa Owano Avenue bahin sa North Reclamation Area. Kuyog sa team ang sakop sa Traffic Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office. Matod sa operations head sa team nga si Arnold Maligon nga adunay magpahigayon og illegal drug racing sa lugar alas 11 sa tungang gabi hangtod na alas 2 sa kadlawon nga gireklamo na sa pipila ka mga establishmento. Gani sa labay nga mga semana aduna na sila na impound nga mga sakyanan na lambigit sa illegal drug racing. Ato isa doon namin na-print, 8 kabok, 10 pound, ginamo ang mga motor. Kuwang sa mga papilis, mga restaurant. Ang pagposting og personal sa lugar gawas pa sa ilang gipahigayon nga checkpoint. Until now, so far wala na may saitan na nag-regress ba. But until now, continuous gapon. So aim na mo yun nga, mawala na jud na ang kanang magsigig balik-balik yun na magpa-drug-dress kaya sa along. Gihulagway ni Maligon nga delikado ang illegal drug racing hilabi na sa mga nalambigit ni ini og perwisyo sa mga establishmento sa palibot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ug sa wahing balita karong buntag, Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office Concenro, miklaro nga luwas rang kaliguan ang kadagatan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Taliwala kini sa nisigpatan nga mga bukya sa kadagatan. Na matigdan usab nga ni minus na ang mga basura nga ilang nakolekta. Aniya ang kasayuran. Gibutyag sa Pangulo sa City Environment and Natural Resources Office Concenro Lapu-Lapu nga si Emiterio Bonghanoy nga taliwala sa presensya sa mga bukya sa kadagatan sa Lapu-Lapu City, luwas ra gihapon kining kaliguan. Matudiya nga sa nilabay nga semana aduna sila'y mga nasigpatan nga mga bukya. Apan karon nga sa gunso ng ilang pagsawom sa kadagatan tungod kay kasamtangan silang nanaud og mga buya, wala na sila'y mga nakita nga mga bukya. Maong giklaro ni Bonghanoy nga luwas ra nga kaliguan ng kadagatan sa Lapu-Lapu tungod kay ang mga nasigpatan nga mga bukya dili man kadtong mga katul o ang mga gikonsiderar nga dangerous jellyfish. Samtang sa laing bahin, subsub usab ang ilang pagpanglimpyo sa ilawom sa kadagatan ug namatikdan niyang dili na moabot sa 10 kilos nga basura ang ilang makuha. Gani sagad sa ilang mga basura nga makolekta mga nylon na lang ug dili na mga plastic o basiyo sa mga pagkaon gikan sa mga turista. Sigon pa ni Bonghanoy nga nahimong epektibo ang ilang pagpahimangno sa mga turista ilabi na usab sa tabang sa mga boatman sa dili pagpataka og labay sa ilang basura sa kadagatan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyong nakita sa atong Sayre 47 kagahapong adlaw. So partner murag as of now wala pa man tay update from Pag-asa Mactano. So ato sang palabyo na lang ang pipila ka mga pahinumdom ug sa atong pagbalik atong paghisgutan ang pipila ka mga isyu nga manginlabot ang nasud. Stand by.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Og karon partner murag atong pagahisgutan na pud nga issue kay balik na pud tani. Balik ta sa Netflix. Netflix Sa series na Senado. pud ni. So Sa latest sa Mayor Alice Go nga salida partner. sa akong nakita gahapon partner no, gi-question na pod siya partner ni Senator Win Gatchalian tungod kay na sila'y nakuha nga document partner gikan kini sa usa ni siya mag passport partner ba? Bureau of Immigration siguro nagikan. O sa gi-issue sa Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China in Fujian on April 3, 1999. Kung din partner makita sa kaning gingo nga passport, ang naong and then ang name, pero ang name ni partner is Guo Huaping. Guo Huaping. Oh. Unya,
So dili Alice Guo ang naa Dili diha. Alice Guo. Nya. Pero gikuan siya ni Senator Win Gatchalian nga possible nga siya ni partner kay if tanawon man gud nato sa naong partner mo, di ba Anggid. na resemblance nya iyang pero kani si Alice Guo partner nisud ni sa Philippines January 12, 2003. 13 years old. No, si katong si Guwaping. Guwaping. Oh, Nga, possible Guwaping. nga giingon nga. Nga mao si Mayor Alice Guo. So January 12, 2003. And then iyang edad is 13. Contrary sa iyang gi-claim earlier nga she was born here. Yes. Unya at the age of 17, that was only the time nga nagpa-delayed registration siya niya. With these documents now, partner, you are saying nga basin tuod og Chinese yun siya, unya dayon, she just came over to the Philippines by the name of Guo Huaping in 2003. Yes. So ang kuan ni partner manggod kay tanawon man gud nato iyang noun is mao-maora. Pero in defense sa iyang attorney, daghan daw ang mga Guo Huaping. So I mean that's possible kay pares diri sa ato sa Philippines kay daghan man atong Crystal Joy Filerca, John, Wow. di ba? Di man gud na atong kuanan partner labi na common atong name, Yes. common atong apelyido. Pero do you think partner this is just a kanang coincidence nga same pud og kanang noun? No, I mean, ang noun is just only one of the indications para nako. No, I Yes. mean, dapat daghan og i-show pa nga proof other than the resemblance of the noun. But what's very interesting, partner, no, is kining based ana nga document nga gi-provide ni Senator Gatchalian gahapon, the name of Huaping, tawag na nato siya Huaping, the mother's Yes. name in that document is Lin Wenyi. Nga mauni ang manaa sa mga names nga ni-appear sad sa mga documents sa mga corporations o sa mga negosyo nga involved si Alice Guo. Yes. Nga maoy earlier giingon nila nga basig mao gyud ni ang biological name sa ni Mayor Alice. And of course, Lin Wenyi is a Chinese. Okay. So, pero atong kuan attorney, if mao man gani ni atong gibasihan nga nagduda sila nga possible kani si Huaping is same with Mayor same identity ni Mayor Alice Guo. Atong kuanon ba nga nisud siya dire at the age of 13. Oh, 13. Yeah, karon sa katong gipangutana siya sa pila ka mga Senate hearings, wala siya ma-remember. Di, niingon siya na to. Nakadumdum ko nga at the age of 13 or 14, Your Honor. Na-mention na niya nga age, ang 13 or 14. Mauna na iyang ma-recall nga naa sila sa farm. Actually, na-mention na niya sa iyang Senate hearings partner. So, Mura na tag-detective din. murag tag-detective ani. So, kada murag sa age nga murag night nakuan man good partner nga 13. So ara siya nag-start og kuan kay ara siya nag-start sa iyang memory nga flashback tungod siguro kay that's the time nga nisud pud siya sa Philippines. Correct. So basig mauna siya partner. So mo na nga hinay-hinay na gyud natog na uncover na unravel ang mga mystery sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, no? And we are not actually prejudging her. We're just talking about facts. Kini ni gawas man ni sa balita. And then matud pa ni Senator Gatchalian nga kani kunong mga inconsistencies sa mga dokumento nga gipresent ni Mayor Alice Guo, mo bolster kuno mo magpa-strengthen ni siya sa kaso nga quo warranto against her. So kaning quo warranto partner, this is a proceeding nga pwede nato ma-question or mapatangtang ang usa ka tawo nga walay authority or power nga naa diha sa pwesto. For example, mayor ka but in the end mapatunayan nga actually wala kay qualifications in the first place to become a mayor, so you can be evicted from that office via a quo warranto proceeding. So as of now, di ba partner suspended man ni si Yes, suspended siya administratively pasabot kay she is not the sitting mayor of Bamban Tarlac at the moment, partner. So partner, if kanang nakakuha na ba ni nila nga if mapamatud-an nga kanang Mayor Alice Guo is not a pure Filipino. Like karon suspended man siya.
ang mga gifile na ba siya case partner like No, wala pa'y formal nga criminal case against her. Puro rang administrative case in relation to katong ngano kunong wala siya nganong wala siya naka-act sa presence of pogo operations in her town. Ang nag-implement ana is I believe ang DILG, but as to mga criminal cases filed against Mayor Go, wala pa. And then a recent development sa partner in the spirit lang sad of fairness and balance no sa ato ang pag-isgot-isgot diri. Actually ni appeal ang kampo ni Mayor Alice Go didto sa Office of the Executive Secretary Lucas Bersamin. Nag-send sila dito 7 pages partner. Oy murag taas-taas. murag kuan jud na partner karang pang MMK no nga reasons. Si Lucas Bersamin partner mao ni siya ang chairman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. PAOK nga maoy karoy grabe ka hot ang ilang investigation aning mga pogo unya. In that 7-page letter partner, si Mayor Guo vehemently denied all the accusations of espionage, money laundering, human trafficking, kidnapping, and her alleged involvement in illegal pogo operations. So, morning nga si Mayor Guo, she is appealing for quote-unquote fair probe or fair investigation partner. So, murag, for how many months iyang suspension partner? Well, di lang ko sure partner, but ongoing karon ang iyang suspension. But if to find out partner nga kani mapamatud ani nga si Mayor Alice Go kay not a pure Filipino, and then possible ba nga iyang mga cases is mga non-bailable or kanang if mapatunayan if mapamatud-an partner nga dili gid siya Filipino, first ana is of course matangtang siya isip mayor because you cannot hold office in the Philippines unless you are a Filipino citizen. That's number one. And then for other cases, that's for the administrative or political side of it nya. Naaman tay mga laing criminal cases mao gani ni ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, mao maning nag-investigate lagi sa mga accusations of espionage, money laundering, human trafficking. These are all criminal cases partner. So I believe nga karon ang PAOK is in the process of building up the case kay kinahanglan man sa gyud nga naa kay strong case before nimo i-file gyud partner. But once nga ma-build up ang case and then mapamatud-an na-adjoy strong abot na nga sa piskalya dunay probable cause to indict or to charge Mayor Alice Go of human trafficking, money laundering, kidnapping, involvement in illegal pogo operations. Since these are all criminal violations partner, so the effect there is pwede siya makiha. And then tan-awon na nato if individually pwede ba bailable ba ni sila. But usually the rule is if ang penalty sa crime or sa offense is ano ni siya mukabat og murag equivalent to reclusion perpetua to death. Okay, mao ni sila ang mga kuan partner, mga pinakataas nga imposable penalty under our law. So if kana ang imposable penalty, pwede nga mahimo nga non-bailable, especially if the evidence of guilt is strong partner. Murag lisod-lisod gid na partner no kay that's lifetime na nga kanang naka sa prisuhan. But I guess in the first place partner, aware na sila if unsa may mga consequences sa ilang actions kay first of all kabaw man sila nga natay mga balaod po diri sa ato, di ba? So they should respect that. And karon kung unsa whatever the result may be or sa mga investigations nila nga ayop lang nga mo-prevail jud ang justice partner. We are getting there, murag hinay-hinay na reveal ang kamatuoran sa kung unsa man gud ang identity ni Mayor Alice Go. But for now wala pa jud kay syempre on the process pa man sa investigation. Pero grabe partner no, murag hinay-hinay na ba makakuan bitaw ta nga kanang another evidence na pod murag next week unsa na pod kani atong atngan nga mga evidences ba murag every week na ay pasabog diha sa Senado. Nag Netflix series na jud ta ani, pero at least murag atong nakuan ang mga tao pod partner na kanang nahook ani nga topic which is dapat man jud kay
national security ba atong gihisgutan diri. Usa pa po dana nga kanang from China and kabaman pud ta nga Init pa karon. Init pa kaayo. Ang relationship between China and the Philippines tungod anang ato ang territorial dispute in the West Philippine Sea. Oh, lagi ni ko. So kaon sa murag ang ato lang gud ani no nga kana mapadali lang siguro ni ang mga investigation sa Senate hearings, and then hopefully nga katong mga result pod sa appeal nga gihatag ay gikuan sa side pod ni Mayor Alice Go kay syempre di ba naman na sa kuan partner nga kanang not ayon sana To be presumed innocent until proven Yes. otherwise or until proven guilty. Yes, part dyan na sa atong constitutional right as a Filipino citizen, because that is something nga gilatid yun sa atong constitution, partner. So unless you are proven guilty beyond reasonable doubt, and that's the time that we can say nga guilty jud ka. Pero while even during trial, for as long as wala pa joy conviction with finality of judgment, then you are still to be presumed supposedly innocent, okay? So mao na siya ang atong mga latest sa latest nato sa Netflix sa Senado, Netflix partner. series. Nya napatay time, partner, napakay gusto nga hisgutan nato, partner. Murag ganan ko hisgutan katong kuan partner katong usa sa tong balita kanina sa Cebu City nga katong sa tuy tawag ato katong mga fuel allocations. Oh, fuel allocations. Unsa man sa ni mga fuel allocations usay mga nindot ani, partner? Kay sa atong nakuanan partner ganina sa balita nga naay nagtug-an ni acting Mayor Garcia nga ang mga emergency vehicles kay gigamit for personal reasons na I know ang mga kanang mga government vehicles gigamit na for personal use. So morning kailangan nga ang mga ang mga yuog kanang allocations magkuan na gyud kanang magsuwat og letter or kanang to prove nga kinahanglan gyud na nila, which is true man pud good kay that's a public utility, that's a public vehicle, so why use it for personal nga kanang for personal needs. Yes. So mao lagi na nga there was an order na nga giluwatan si acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga oy stop sa ning atong panghatag og fuel subsidy sa mga city hall o barangay vehicles, partner, no, kay gipanggamit man sa for personal use oy, except noon giklaro lang nga ang mga emergency vehicles walay labot ani gitagaan gyapon sila continuing fuel subsidy sa mayor, pero kadtong mga uban nga mga maybe kaning mga clean and green truck, maybe kaning uban pa nga mga truck na dili for emergency purposes, stop sa kay murag doon na ko'y na-receive nga report. Unsay report tong na-receive ni Mayor? Sa iyang kuan partner. Si press conference ko no si Councilor Pastor June Alcover ninana siya nga dunay mga siyam ka mga complainants composed of present and former employees who came to his office to reveal the irregularities they knew in the said office. So among those allegations was that there was theft of government allocated fuel for personal use, and then he presented during the press conference signed and notarized pag yun nga affidavits of the said employees. So after an hour or so, si Garcia in his regular press con announced that he was revoking the fuel subsidy for all government issued vehicles except lagi atong mga fire trucks, ambulances, police patrol cars o garbage trucks. Apil di anang garbage truck kay murag manimaho sa tanang partner ko. So ana si Garcia nga I have ordered the suspension of fuel allocation sa tanang government vehicles except emergency vehicles. Nya however si Garcia, partner, ingon siya nga when he ordered the revocation of biometric exemption privileges, those who desired to continue enjoying them may apply again by writing a letter of justification for the granting of exception. So pwede siguro nga ipabalik niya ang fuel subsidy sa katong mga naigo sa iyahang order, pero dapat siya makigistorya sa mayor. Yes, that's kanang pangayuan na sila og letter of justification, partner, no, which is sakto man pud, partner, kay syempre that's kwarta ba nas katawhan, partner. So syempre atong
kana bitong dili bitaw ta mag-abusar if unsa may naa sa government, whatever nga kanang from the government nga funds, it should be for the public good, not for personal use. And kana murag atong makuan partner no nga that's a way of disciplining the kanang mga employees no nga kana ba at least nakita na nga kanang na-resolve na lang karon nga problem, so naay mga ni-raise og concerns, which is kanang usay partner mo makaingon tag isog pud nga mga empleyado kay dili sila ka unsay tawag ani, dili sila mo tolerate nga naay mga makita nga for example at nakita nimo sa kaninga department gipanggamit na nila for personal use, so at least ipiyait sila nitingog sila, so at least murag nindot na nga culture nga if there are irregularities no even beyond politics no inana unta nga culture nga regardless kung imuha na siyang kaparehas og kolor or dili kaparehas og kolor sa politika, even if that's the case dapat unta to when there is something wrong we have to air out that wrong para makorrect ang wrong, because after all sama sa imong giingon partner nga this is all about protecting government funds which are supposed to be para sa mga tao, and it's not to be abused or taken advantage of by just certain individuals or group of individuals. Nabantayan ako partner no diri sa karon sa pagkuan ni acting Mayor Garcia, murag daghan-daghan na jud ni ang mga kanang nahinay-hinay og correct ang mga wrongdoings. Dunay mga palisiya nga iyang giusab, dunay mga budget nga tan-aw niya dagko ra kaayo iyang gilaslasan. True. Murag makaingon jud ta nga ubay-ubay siya og mga nabuhat ever since stepping in as acting mayor. Pero so, pala siya ka month, di ba partner? Bago pa lang gid si acting Mayor Garcia. Yes, pero ang akong excited partner is unsa kay gihimo sa Cebu City government karon in preparation sa ating uwan kay almost every year partner kini jong problema sa baha. Maoy very kanang recurring problem in Cebu, not just in Cebu City but actually in Metro Cebu partner. So mo segue lang ko gamay kay we still have mga 5 minutes partner. Ganahan ako nga kining istoryahan jud ning problema sa bahay, especially ganina kilom-kilom nag-uwa na sad, and then gamay nga bunok ra ba partner gamay nga bunok baha dayon ta. Good partner. And then luoy ang mga kanang mga commuters. Partner. Then they are planning nga murag sa July mag-start nagbalik ang school year, so balik na sad ang tigtungha sa mga bata, unya dayon commute ang tanan, unya dayon mas stuck ta sa baha. And then dili lang kana partner kay bawsad ta nga July is the schedule for the hosting of Palarong Pambansa dinhi sa Cebu City ug ubang mga silingang dapit. Dunay mga kuan, so mauwaw sad siguro tanong nga city. As host city nga atong ipa-welcome sa atong mga guests is ang atong mga baha. Kay niingon ra ba to si Mayor Garcia partner nga the ongoing construction kuno sa BRT project maka-aggravate kuno siya sa problema sa baha, kay of course sa pagkakaroon kay ma-traffic nya dai ma-stuck sa traffic kay gagmay man ang mga daan. So ikaw partner naka-experience na ka anang matrap ka sa baha? So far partner wala, kay kung usually katong college days kay naraman ko sa dormitory, so dili lang gud siya hassle sa ako ang part pod. Pero karon partner nga kanang go work na, so syempre kanang atong mga boarding house lagi nga kanang usay sudlunon partner, so kanang lisod partner uy nga kanang dili siya bahaon nga area, pero kanang mga gagmay lang nga kanang nagbanaw bitaw partner nga kusog nga uwan, so struggle naman gani kaayo na kay igabot na to sa atong work, sa atong school, kay mga anak di na ta comfortable kay usay dili nabasa na to mga sapatos, lapok. Yeah, so ayo partner nga murag makuan gid na no, ma-action na labi na nga sa atong mga waste food partner nga kanang if magbaha ron ya dili makuha pagtarong atong mga dili everyday ang collection sa basura, so wala maglutaw-lutaw na dyan, so which is not safe for us kay asa man na padung kita ra gihapon partner kanang magtunob-tunob ka dira sa mga baha partner nga daghan kay og mga basura, so kana ba naman siya domino effect kana partner. Yes, so mo na nga, and then dili lang sad sa side sa government partner atong call no para sad nato nga mga naa sa mga publiko, kinahanglan sad ta magbaton sad og
a sense of responsibility as, for example, as simple as properly throwing your garbage kana that is something a basic but nevertheless daghan kaayo gyapon wala na siya gi-practice nga basic. Ilabi na sa mga sapa partner karon partner ba nga di man gud nato malikay nga kanang mutaas mo gud na ang tubig dira ilabi na kung ting-uwan niya. Sus atong makita kay mga basura in town nga maglutaw-lutaw, it's because kanang kita ba murag wala bitaw nato na practice nga asa ta maglabay og kanang asa ta sakto mo labay sa atong mga basura niya. Murag na practice lagi ni nga atong mga sapa, atong mga kuan mao nay labayanan, no? So mo na nga hopefully karon kay panahon na magyud pila na lang ka 2 weeks or less than 2 weeks kay mahuman na sad ang June, so July murag more the rains will be getting more pronounced. Ganina wala lang ta ka-update sa Pag-asa but ato man jud na siyang experience year in and year out nga in arong mga panahon na kanang mga uwan magsige-sige na gyud. In fact over the last week murag kapila man nag-uwan diri sa ato a partner sige-sige man jud. So with the rains come the floods also. So hopefully sa government agencies nato, local and hopefully national as well, ato na siyang mapangandaman ang baha. I'm not sure if this is the proper time nga mangandam pa ba kay naa naman ang very short na gud ang panahon. But hopefully it will not be as worse as in the previous years. Yes, labi na atong mga ang atong pud siguro giawhag no atong di ba naamo na yung mga road projects gyud mga karon partner no nga gipatrabaho ang mga governments diri sa Cebu. So I hope nga kanang papaspasan partner kay kung nagtrabaho ta sa atong mga road dira nya gamay kayong daan so samot gud nga maka-cause og traffic. So di ta makaganahan nga kita maka-experience ana. Yes. Yeah. Speaking of paspas partner, paspas sa kaayo ni Tuyok ang ato ang orasan no. So sige, so wala man gud tay igong oras partner pero sa di pa ta manamilit ato sang tan-awon unsa ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limshua. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong gipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una-una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 ngadto sa 15 nang ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Agay nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit sa nangagi. Kay ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Ingon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagduol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sab. Apan lahi ang tao o pasaylo man tuod apan magsigi o hiskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 ngadto 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bago nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang mainungdanon mo ang ugma. May soon, mo kini ang pulong na hatag ugiya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakitong naman, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa mundughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala ka namo. Hatagi kami sa imong grasya sa pagbuhat din. Kining tanan lang itong naman ang ipangayo pinagi sa imong bugtong anak na si Jesucristo. Amen.
sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limchua mao'y nagtapos sa atong tulumanon. Ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan na atong station manager Sir Dennis Tabar ug si Ma'am Malu Inocando Tabar ug atong technical team Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat ug si Ma'am Joanne. Thank you Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, and of course si Sir Ferdy. So partner no, wala na jud tay igong oras. Salamat sa iyong pagpakiguban kanamo karong buntag. Ako si Crystal Joy Fillerca. O kini si Attorney John Destacamento. O kini ang Hello Cebu, maayong buntag, Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.